Amen. Praise God. Now to the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, mga kapatid, muli pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Okay, sumati ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen. Okay, so, ngayong gabi, November 10, 2022 ay tutuloy natin ang ating pag-aaral. Nasa 43rd, okay? 43rd ba o 44th, mga kapatid? Pag-aaral natin ng study and grow. Ayan ay responsibilidad na inatang ng Panginoon sa ating lahat na mananampalataya. Ang pag-aaral at ang paglago, mga kapatid, nasa kamay din po natin. At pag nakita ng Diyos ang interest natin na mag-aral at lumago, nariyan, mga kapatid, ang 100% tulong ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya nga, ang mga ministro po, sabi ng Bible, ay nagtatanim at nagdidilig. Okay? Dahil sabi specifically, sabi sa Corinthians, mga kapatid, sabi doon is, I planted, sabi ni Paul, Apollos watered, but God gave the increase, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So, under our study and grow is, we are studying ang titles of God's people in the Bible. So, marami na tayong napag-aralan, mga titulo, dahil napakahalaga na malaman natin ang title natin para alam natin, ilugar yung sarili natin at magampanan natin yung trabaho natin. Dahil pag hindi ito matututunan ng mga dumadalo sa gawain, ay habang buhay na lang silang taga-upo. Na akala nila, nilagay lang sila ng Diyos doon para maligtas. Ngunit, totoo naman yun, pero hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon at hindi pa tayo namamatay, meron pa tayong gampanin. Okay? So, may hakbang ng kaligtasan, at kung dumating ang Panginoon o mamatay tayo, tinanggap natin yun, iligtas tayo. Ganun pa man, mga kapatid, tinanggap natin yung hakbang ng kaligtasan, hindi pa naman dumatating si Lord. At hindi pa naman tayo namamatay, buhay pa tayo, salamat sa Diyos. Kaya, ibig sabihin, meron pa tayong gampanin. Ay naalam natin ang title natin for us to know also our function as church, as a believer, mga kapatid, or God's people. So, maraming tayong natackle. So, ngayong pang-pitong title na pinag-aaralan natin is, we are also called as a body of Christ, mga kapatid. Tayo po ay tinagurian at tinatawag ng Panginoon na katawan ni Kristo. Kaya malaki ang problema ng kaaway sa atin kung alam natin kung sino tayo sa mundong ito. Dahil masaya siya na mawala si Kristo. Pero ang hindi niya alam, ang mystical body of Jesus Christ ay narito pa rin sa mundo, mga kapatid. Okay? So literally, wala na yung nakita niya noon na lumakad na Jesucristo sa mundong ito. Pero ang problema niya, mga kapatid, sa lahat ng bahagi ng sanglibutang ito, narito tayo po ay katawan ng Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Ang teksto natin ay nasa 1 Corinthians 12 verse 27. Sabi dito is, now ye are the body.
Sige, ayusin natin. Meron pa rin? Maingay pa rin? Meron pa rin maingay? Meron pa rin? Okay na. Ayan, salamat sa Panginoon. Okay. So, sa nagsimula, anong part yung maingay, mga kapatid? Mga ilang minutes para mag-adjust ako. Okay. Saan part? Comment dyan. Okay. Anong part? Yung maingay. Baka makatulong sa atin, huwag nating sayangin ang bawat salita. Okay. Anong part doon yung umingay, mga kapatid? Bago mag-ingay pala. Okay na. Salamat sa Panginoon. Doon sa text natin. Okay, so salamat. Okay. Ayan, in 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Okay, na sinasabi nga, now ye are the body of Christ. Na yan ay sinasabi ko kanina, hindi si lolo natin ang nagsabi. Okay, hindi si uncle, hindi si Pastor John. Hindi religion, hindi mga kapatid, kung sino-sino. Okay, sa pamamagitan ng mga alagad, okay, ni Apostol Pablo, bilang apostol sa mga hintil na kagaya natin, ay tinuturuan tayo at sinasabihan ng mga salita ng Panginoon na tayo po ay katawan ni Kristo. Kaya nga malaki ang problema ng kaaway. Kung alam mo na ikaw ay katawan ni Kristo. At malaki naman ang kasiyahan niya kapag hindi mo alam yung titulo mo at function mo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya, nagagalit talaga ang kaaway sa ganitong pagtuturo na for us to realize who we really are in God, mga kapatid, at kung sino talaga tayo, mga kapatid, sa pagkakatawag natin sa pananampalatayang ito. Okay? Ye are the body of Christ. Okay? Katawan tayo ni Kristo, kaya ingatan natin ito. And members in particular. Now in Amplified Version, it says, now you collectively, okay, are Christ's body. And individually, you are members of it. Each part severally and distinct. Okay, mayroong mga pagkakaiba, madadaanan natin ito mamaya. Each with his own place and function. Okay? Bawat isa ay may kanya-kanyang lugar. Okay? Yan yung ayaw malaman ng kaaway, ayaw niyang ipaalam sa'yo na may lugar ka. Dahil yung mga kapatiran na nawawala, umaalis, ang alam kasi nila, hindi naman ako kasama doon. Wala akong lugar doon. Okay? Mga kapatid, we have place and function. Yan yung isang dahilan, mga kapatid, kaya tayo tinawag ng Panginoon. Kailangan niya ng magagamit sa mundong ito. Nakagaya natin, tandaan natin, bago tayo naligtas, may ginamit sa atin ang Panginoon. Okay? So, ano lang yan, mga kapatid? Ganun lang ang flow. Okay? Na yun na namang mga na-reach out naman natin, sila din ay gagamitin ng Panginoon pag narinig nila yung mga pagtuturo ng Panginoon. Kaya nga, dumadami ang mananampalataya. At yun ang kagalakan nating lahat. Dumadami ang nakakakilala sa Panginoon at maliligtas. Kung magampanan natin, okay, ang ating mga tungkulin, mga kapatid. At kailangan nating gampanan.
Okay? Purihin ng Panginoon. So, sa mga nagdaang session, mga kapatid, ay napag-usapan natin na dito sa pag-aaral patungkol sa katawan ni Kristo, mga kapatid, para makatrabaho tayo bilang katawan ni Kristo, ay kailangan nating maunawaan yung sinasabi ng Panginoon dito on this certain topic, mga kapatid, na ang gustong ilagay ng Panginoon sa isip natin dito bilang katawan ni Kristo ay respeto. Okay, dahil pag meron tayo niyan, ay magagampanan natin ang gampanin natin, okay, bilang katawan niya. Na unang-una na pag-aralan natin ang respeto, okay, para madali nating marespeto ang bawat isa, respetuhin natin yung tumawag sa atin. Yun yung number one. Respect the one who placed us in the body of Christ, which is Jesus Christ Himself. Dahil sabi ng Bible, mga kapatid, and the Lord added to the church. Siya po ang nagdaragdag. Okay? Kaya wala tayong karapatan na magpaalis unless na reprobate, mga kapatid. Okay? Unless na ito ay instrumento ng kaaway, mga kapatid. At mga kapatid, wala po tayo. Wala sa kamay natin yan. Siya na naglagay, siya lamang po ang maaaring magdirekto, magbigyan ng direksyon sa atin at may karapatan na mag-alis. Hindi po tayo, mga kapatid. Dahil hindi mo kabady, kailangan wala ka dito. Huwag ganun, mga kapatid. Kaya nga, respect. How can we respect the body? Let us first respect Him. Respect the one who placed us. And yan ay, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pangalawa, mga kapatid, ang respeto na tanggapin natin ang totoo. Okay, respetuhin natin ang salita ng Diyos na tayo po ay katawan ni Kristo. Dahil pag hindi natin nirespeto ang salita ng Diyos na sinasabi, you are the body of Christ, wala, mga kapatid. Tuwang-tuwang kaaway, and then hindi natin magagawa ang kampanya natin dahil sabi lang yan ng Bible. Hindi ganun, mga kapatid. Kailangan respetuhin natin yun. Para matanggap mo na ikaw at ako, tayo ay katawan ni Kristo. Ngayon, mga kapatid, November 10, okay, ang pangatlong pag-aaralan natin dito, mga kapatid, ay respeto pa rin. Okay? Respect each part and the differences as a body of Jesus Christ. Ang pag-aaralan natin ngayon ay respeto, mga kapatid, sa bawat sangkap, bawat parte, at pagkakaiba natin bilang isang katawan ng Panginoon. Okay? So, let us respect each part and the differences as a body of the Lord Jesus Christ. So, yun ang ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Okay? Yung pagrespeto natin sa bawat sangkap, bawat isa sa atin, mga kapatid, ang magtutulak niyan ay yung number 1 at number 2 na napag-usapan natin. Madali mong respetuhin yung bawat sangkap dahil isipin mo, tinawag yan ng Panginoon. Okay? Pangalawa, sinabihan niya ng Bible na katawan niya ni Kristo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, yan, na hindi yan katawan ni Kristo. Okay, mga kapatid? So, let us respect each part because ilagay mo sa isip mo ngayon, wala akong karapatan na magsabi na, hindi yan sangkap ng, hindi yan parte sa katawan ni Kristo. Wala kang karapatan dahil unang-una, tandaan mo,
Si Lord ang naglagay niyan. Pangalawa, nabasa niya rin yan. Itong naririnig natin, naririnig din niya, naririnig natin, na tayo ay sinabihan ng salita ng Panginoon na mga katawan tayo ni Kristo. Kaya walang sino man, mga kapatid, amen, ha? Kaaway man, tayo man, o sino mang tao, ang magsasabi na hindi tayo parte sa katawan ni Kristo. Okay? Salamat sa Panginoong Diyos, mga kapatid. And then, madadaanan din natin yung pagrespeto sa differences natin. Okay, kaya nga, salamat sa Diyos, sa kanyang karunungan. May variety, mga kapatid. Isipin nyo na lang kung pare-pareho tayo. Okay, alam ko ayaw nyo. Paano yan? Kung magkakamukha tayong lahat, mga kapatid. Lugi kayo. Pag kamukha ko kayong lahat, mga kapatid. Lugi kayo, di ba? Kaya gusto nyo, kamukha namin kayo. Pero hindi ka masaya eh. Pag kamukha mo lahat, dahil pag nagnakaw yung isa, ikaw rin yung mahuli, ano? Mga kapatid, kaya minsan, magpasalamat tayo, meron tayong pagkakaiba, mga kapatid. At yan ang totoo. Okay, wag nating pilitin na, mga kapatid, kailangan na ang tono ng boses natin ay puro alto. Okay? Ang tono ng boses natin ay puro soprano. Okay? Ang tono ng boses natin ay puro tenor. Hindi pwede ang pangit, mga kapatid, pag puro alto, pag puro tenor, pag puro soprano, medyo okay. Pero mas gumaganda. Ang sarap pakinggan. Okay? Pag nag-blend itong halimbawa na ito, ang sarap pakinggan. Mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos. Dahil ang totoo, mga kapatid, tanggapin natin ang totoo na mayroon tayong pagkakaiba. Dahil we are created, mga kapatid, as a unique creation of the Lord. Okay? Wag mo nang pangarapin na para tayong mga manok at parang mga ibon na meron kaming alaga dyan, mga kapatid. So, ang sarap sa pakiramdam, no, na meron kaming ibon dyan, pet ni Sammy. Nagpisa, no, yung unang-unang sisiw. Nung lumaki na, ito, nandito siya sa loob, yung ibon. Nandito, pag gabi pinapasok namin. Hindi dyan natutulog. Kamukha niya yung nanay niya. Okay. Sa laki niya, sa itsura niya, kamukha. Okay? Kaya nga, di ba minsan may mga biro kayo sa mga pamilya na, ay, salamat na lang, hindi ko naging kamukha si tatay. Ako gusto kong maging kamukha yung tatay ko, gwapo yung tatay ko eh. Hindi ko siya kamukha. Gwapo yung tatay ko, matangos ang ilong. Mas matangkad. Mga kapatid. Hindi ko kamukha si tatay ko. Iba yung nagmana, mga kapatid. Di ba may mga biruan tayo sa pamilya na, buti na lang, hindi ko nakamukha si nanay ko. Malaking ilong ka mo naman. Malaking tenga. Okay? Yan nga ang paglikha sa atin ng Panginoon. Tanggapin natin ang katotohanan. Okay, kidding aside, tanggalin muna natin na yung biro na yon. Tayo po ay nilikhang unique. Okay, unique po tayo. Walang 100% na kagaya mo na yun yung gustong patunayan ng teknolohiya na mayroong cloning. And that is against God's divine order and creation, mga kapatid. Part of God's order is that creation. Ayan talagang kaaway gumagawa, mga kapatid. Kaya nga, ginan ninyo ang church ay iba't iba tayo, sangkap, pero mayroong pumapasok na yung cloning, mga kapatid. O salamat kung maklone nila, mga kapatid, si Apostol Pedro. Pero hindi masaya si Lord dahil meron siyang mga tinatawag na ngayon. Meron na tayo ngayon. May kanya-kanyang panahon. Bawat panahon, basahin niyo sa Bible niyo.
panahon ni Abraham. Namatay si Abraham, mga kapatid, nakakalungkot. Totoo, at kailangan tanggapin. Pero wala mang kagaya ni Abraham, mayroon pa rin pinapalit ang Panginoon. Okay? Kaya naman ni Lord, pero hindi niya ginawa yung pagkuklone. Na gustong i-educate tayo ng Panginoon, kailangan nating respetuhin na kahit magkakaiba tayo, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos, kaya niya tayong gamitin sa ating pagkakaiba. Okay? Iba ang personality ni Abraham, ibang personality ni Moses, si Pedro, lalo na mga kapatid, si Apostol Pablo. Okay? Iba-ibang personalidad, pero sa kapangyarihan ng Diyos, pag tinawag ka ng Panginoon, kaya kanyang gamitin. Okay, mga kapatid? Kaya sana respetuhin natin yan, na ang bawat isa ay kasapi sa katawan ni Kristo at ang bawat isa, mga kapatid, tanggapin natin ang ating pagkakaiba. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Let me read in Ephesians, mga kapatid, chapter 4, verse 4. Okay, there is one body. Iisa lang po ang katawan ni Kristo. Kaya isang araw, mga kapatid, okay, wala nang church, UPC Santa Cruz. Wala nang ganyan. UPC California, UPC Canada. Wala na. Wala na, mga kapatid. Iisa na yan mamaya. Sa langit. Dito lang yan sa mundo O saan ka? UPC. UPC Zimbabwe. Dyan kayo, dyan kayo. Kami, Dito lang yon, mga kapatid. Sa langit, wala na, mga kapatid. Iisa na. Iisang kongregasyon na tayong lahat. Okay, dahil iisang katawan lang po tayo. Kaya pag nabasa nila ito sa Amerika, iisang katawan tayo. Pag tinuro ito sa Japan, iisang katawan tayo. Amen. Okay? There is one body and one spirit. Even, ito mga kapatid, ang gusto kong idin sa atin, even as ye are called in one hope of your calling. So kinakausap dito ng salita ng Panginoon, yung iba-ibang tao, yung iba-ibang sangkap, yung iba-ibang uri, na iba-iba man, iisa ang katawan, iisa ang espiritu, at iisa ang pagkatawag. Okay, mga kapatid? Huwag mong sabihin, hindi matalino yan, kaya iba ang tumawag sa kanya. Hindi ganon. Hindi naman siya mayaman, kaya ibang tumawag sa kanya. Kaya nga, nadaanan yan, mga kapatid, sa mga book of general epistle. Okay, na minsan masyado nating tinatratong mataas yung may mga mayayaman at may pinag-aralan. Nako, delikado yan, mga kapatid. Kailangan sa church pantay-pantay. Okay? Hindi pwede yung mayayaman nakakutsyon tapos yung mga kapatiran doon lang kayo sa gilid-gilid. Upo lang kayo sa sahig, at least nakapasok kayo sa church. Hindi po ganun, mga kapatid. Okay? Nandiyan dyan sa Bible yan. Kailangan pantay-pantay. Okay? Dahil iba't ibang uri tayo, mga kapatid. Pero iisang pagkatawag. At bahagi tayo ng iisang katawan. Okay, now, dito na tayo, mga kapatid. Daanan natin itong Corinthian Church. Okay? Pag-aralan natin ito dahil ang Corinthian Church ay powerful church, gifted church. Nga lang, mga kapatid, sila po ay nagkakabahabahagi. Kaya nga, mga kapatid, ano kayang maa-accomplish nitong church na ito kung sila po ay nagkakaisa? Okay, kaya dito natin mababasa sa Book of Corinthians yung kailangan iisa yung sinasabi ninyo. Kailangan iisa yung iniisip ninyo. Dito lang. Okay? At yun din ang mensahe sa atin. Kahit wala tayong pagkakabahabahagi. Okay, kailangan ganun din tayo.
At paano natin marireach yun na iisang takbo ng isip natin as a church? Iisang sinasabi natin, mga kapatid, huwag tayong tumanggap ng kani-kaninong turo. Okay? Be satisfied in the body of Christ where you belong. Okay? Kaya minsan, iba yung sinasabi ng iba kasi kumukuha kung saan-saan, mga kapatid. Kaya, bakit iba yung iniisip ng iba? They are not satisfied in the body of Christ na nilagay sila ng Panginoon doon, mga kapatid. Nanonood pa rin ng kung ano-anong mga religion sa TV. Tapos, magtatanong sa church, naririnig ng kongregasyon. Pastor, ang ikapo daw ayon sa salita ng Panginoon, naririnig ng kongregasyon. Mga kapatid, pastor, ang Panginoong Jesucristo daw ay hindi siya Diyos. Pakisagot, pastor. Naririnig ng mga tao. Okay, doon masasagot naman. Pero meron tayong mas magagandang tanong sa church, mga kapatid. Lalo na kung may mga bisita, may mga nandiyan lahat. Yung mga tanong na makikinabang at mapapalakas yung lahat. Okay, kung ang tanong sana, pastor, paano maging isang malagong Kristiyano? Ayan. Ngayon, yung kahit ayaw lumago at narinig yun, nakatulong pa yung tanong mo. Diba? Nakatulong ka pa sa kanila. Okay? Paano, pastor, pagpalain? Sasagutin mo yun. Naririnig nila, nakakatulong ka pa sa buong katawan. Kaya mag-ingat po tayo. Okay? Huwag mong sasabihin, hindi. Tinanong ko lang, ako nagtanong, di ako ang sisihin ninyo. Okay? Pakinggan ko kay brother, ganon, sa ganitong relihiyon. Pastor. Minsan nagkikreate ng confusion. Okay, pero, kaya doon naituro ni Pablo na, you need to have the same mind. Kailangan isang sinasabi. Kung hindi ako magkamali, mga kapatid, sa chapter 1 yun verse 10. Basahin natin, wala dito sa outline, pero gusto kong basahin sa inyo para makita natin, mga kapatid. Okay? 1 Corinthians 1 verse 10. Tingnan ninyo, mga kapatid. Sa pasimulang sulat ni Pablo, mensahe sa church. Now I beseech you, okay? Nagsusumamo itong mga ngaral, mga kapatid. I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you. Dahil meron But that ye be perfectly joined together. Why? Because we are one body. Wala pong katawan na magkakahiwalay. Naatado na, mga kapatid. Na-chop-chop na. Please lang. The body of Christ is a glorious body, hindi na chop-chop. Okay. Join together in the same mind and in the same judgment. Okay? Kaya ngayon, naintindihan niyo na yung sinasabi ko po. Okay? Na ito kasing church na ito ay powerful but meron silang weakness. They are carnal because they are divided. Okay? Sayang. Amen. Ano kayang accomplishment ang magagawa nitong church na ito, mga kapatid? Kung sila'y nagkakaisa. Okay? Kaya dito ay may mensahe, mga kapatid. Maybe siguro hindi nila nakita itong pinag-aaralan natin na we need to respect the one who called us. We need to respect the one who says we are the body of Christ. And we need to respect each part. And we need to respect, mga kapatid, the differences of the body. Dahil tuturuan talaga tayo ng Panginoon, mga kapatid, na naaayon sa kalooban niya dahil ang gusto ng Panginoon, meron tayong maabot. Amen. Hindi tayo fraternity, mga kapatid, Hindi tayo mga grupo lang na tinatag ng tao. Okay? Ito pong grupong ito na kinakaaniban natin, walang iba ang kinasasaligan at pinaka-foundation nito ang ating Panginoong Jesucristo.
Okay, sa ating pagpapatuloy, okay, at least nabigyan ko na kayo ng kaunawaan na itong church na ito kasi ay divided, mga kapatid. Ano? Tingnan nyo ang pagtuturo sa kanila, first and foremost sa kanila, and then nakakarating sa atin, mga kapatid, para mabantayan natin yung sarili natin as a church, as a body of Christ, mga kapatid. Okay, now, dito tayo magbabasa, mga kapatid. Medyo mahaba-haba ito at dito tayo iikot. In the book of 1 Corinthians, chapter 12, okay? Beginning in verse 13 hanggang tatalon-talon tayo, ano? Okay, may mga succeeding verses na babasahin na lang natin, mga kapatid. Okay, now, verse 13. Okay, 1 Corinthians chapter 12. For by one Spirit are we all baptized into one body. Pansinin niyo ito, mga kapatid, ha? For by one Spirit we are all baptized into one body. Pansinin niyo ito, mga kapatid. Whether we be Jews or Gentiles. Malaki pang pagkakaiba niyan. Ibang-iba ang lifestyle ng mga Hudyo at mga Hintil. Ang paniniwala, ang upbringing. But yet, pag tinawag tayo as a part of church, mga kapatid, kailangan natin maintindihan ito, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free. Yan yung mga differences na magkakaiba, mga kapatid. And have been all made to drink into one Spirit. Okay? Iisa lang yung tinanggap natin. Tandaan natin yan. Hindi po magkakaiba ang salita ng Diyos sa tinanggap natin. Kaya hindi pwede tayong magtalo sa salita ng Panginoon sa church. Okay? May mga nangyayaring ganyan. Dito sa atin, Santa Cruz, di ba? May mga ibang unawa niya sa Bible, eh. Nagtataka ako, sa akin pa niya, pastor, sabi ng Bible, sabi sa akin, mga kapatid, wag daw magturo ang babae. Dapat, ang tama, nagtanong muna, So, inasayin siyang magturo. Sabi ko, magturo ka sa, ang Sunday school. Ay, pastor, sabi niya, nabasa ko sa Bible, wag magturo ang babae. Dapat, ang tama, mga kapatid. Kasi nakaano na siya, talagang pinaniwalaan niya na ganun na yun, Dapat, pastor, may nabasa ko sa Bible, pwede pa i-explain. Dapat ganun, no? Okay? Dapat, So, salubong, mga kapatid. Hindi pwedeng ganun sa church, okay? Hindi pwede ganun. Wala namang, walang dapat pagtalunan dahil iisang tinanggap nating Espiritu. Hindi magkakaiba. Iisang salita ng Diyos at doktrina. Kaya nga, kailangan talaga nating maintindihan ito, mga kapatid, para magampanan natin ang trabaho ng buong katawan. Okay? Matuto po tayo, makinig tayo sa nagtuturo sa atin, sa ating mga local churches, mga kapatid, kung mapanood man ito ng ibang kongregasyon. Okay? Doon kayo matuto, doon kayo lumago, doon kayo nilagay ng Panginoon. Hindi nagkamali ang Diyos, mga kapatid. Okay? Hindi nagkamali ang Panginoon. Okay, so tuloy natin. Verse 14. For the body is not one member but many. Kaya wag mong sabihin, ako katawan ako ni Kristo. Pag umalis ako sa church, katawan pa rin ako ni Kristo. Up. That's not the Bible. Okay, that's not the Bible, mga kapatid. Katawan tayo ni Kristo, pagpatuloy tayo. Okay? O tulungan tayo ng Panginoon. Na hindi po ito lisensya natin na nung tinanggap natin ang kaligtasan at narinig mo na katawan ka ni Kristo, pwede ka nang umalis. At sabihin mo, katawan na ako na ni Kristo. Kaya kahit hindi na ako magsimba, katawan na ako ni Kristo. Hindi ka nakatawan ni Kristo pag ganon. Dahil ang katawan ni Kristo, mga kapatid, ay iisa. Many members. Okay, we're talking about
respect of the parts and differences. Many members, but one body. Okay? Tuloy natin mga kapatid. Sana tayo? Nabasa ko pala yung verse, verse 19. Dito pala tayo sa verse 14. For the body is not one member. Is not. Kinokorek niya, mga kapatid. May kinokorek siya. Ang katawan ni Kristo hindi isang parte lang. Okay? Ibig sabihin, marami. Ayun na, tuloy, nabasa ko na yung verse. Nabasa ko na yung verse 20. Tuloy natin, no? Binibigyan niya ng instruction at pagtuturo muna dito sa verse 14 na tandaan mo, hindi isang parte, katawan na ni Kristo, hindi Okay, marami. Ang katawan ni Kristo ay binubuo ng marami. Okay, kaya pastor, nabaptize mo na ako, receive na ako ng Holy Ghost, babay na kayo dyan mga kapatid, dahil ako ay katawan ni Kristo. Hindi mo naintindihan ito pag ganon, mga kapatid. Okay? Kaya huwag kang magbabay. Baka kami ang magbabay sa'yo sa rapture. Okay? Dahil ang bawat sangkap, mga kapatid, matatalakay natin mamaya. Kailangan mo. Kailangan natin, mga kapatid. Okay? Ulitin ko, may instruction na the body is not one member. Okay? But many. If the foot shall say, ito na mga kapatid. Kasi alam nga ni Pablo na may mga divisions. Okay? If the foot shall say, because I am not the hand, I am not the body. Is it therefore not of the body? Sabi dito, pag sinabi ba ng paa, dahil hindi ako kamay, sabi ng paa, natural mga kapatid, no? Hindi magiging kamay ang paa. Okay? Pero dahil sa pangangailangan, dahil wala silang kamay yung ibang mga tao, sa nakakalungkot na katotohanan, ginagamit nila yung paa nila. Dahil walang kamay. Okay? Pero kung normal tayo, mga kapatid, at siguro naman hindi abnormal ang katawan ni Kristo, mga kapatid. Amen. Tayo nga, maayos ang katawan natin. Kumpletong daliri, kumpleto lahat, mga kapatid. Would you think na ang katawan ni Kristo ay abnormal, mga kapatid? Iisang tenga, kalahati ang ilong, ang bibig ay No. Doon sa Ephesians, sabi doon, the church is a glorious church without having spot or wrinkle or any such thing. But that should be holy. Maayos po ang katawan ni Kristo, mga kapatid. Yung iba, ginugulo nila yung katawan ni Kristo, mga kapatid. Sinisingkol nila. Puto lang pa, kaya hindi makahakbang ang gawain dahil pilay. Please, let us imagine. Kung buo ang katawan, marami pong nagagawa. Amen. Pag walang nararamdaman ang katawan, maraming nagagawa. Pag kumpleto ang katawan, pag malusog ang katawan, maraming nagagawa. Amen, mga kapatid. Kung malakas nga ang tao, wala nang tulugan eh. Kapag kumpleto, kapag maayos, marami pong nagagawa ang buong katawan, mga kapatid. Kaya huwag sabihin ng paa, hindi naman ako kamay, kaya hindi ako katawan. O medyo ibahin natin. Ibahin natin, mga kapatid, ng konti. Differences eh. Dahil paa ako, ikaw kamay, hindi ka paa, hindi ka katawan. Kaya sabi ni Pablo, may tanong dito, mga kapatid Is it therefore not of the body? Dahil magkaiba ang kamay at paa. Taas ko sana yung paa ko, hindi ko kaya Kaya kamay na lang, mga kapatid. Dahil magkaiba ang kamay at saka ang paa. Hindi ba sila
mga kapatid, kasama sa katawan. Susi? Kasama sa katawan. Kaya nga, ang ginamit na analogy dito ng Panginoon sa mga ngaral ay parte ng katawan. Okay, dahil sa katawan natin, iilan lang yung magkakaitsura. Okay, iilan lang. Unless na 4 ang tenga mo, mga kapatid. Unless na 5 ang bibig mo, ano? Or 5 ang kamay mo. Ano ka ba? Octopus ka ba? Mga kapatid. May actually kahit parehong itsura nitong kamay natin, magkaiba ang lakas nito eh. Di ba? Di pareho naman. Pero, mayroon pa rin. Sa lakas magkaiba. Sa lakas magkaiba. Okay, so ituloy natin para matuto pa tayo, mga kapatid, at mapaalalahanan. Yan lang naman ang target natin. To maintain us. And if the ear, tinan nyo, iba-ibang sangkap yung binabanggit. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body. Is it therefore not of the body? Pag sinabi ng ating mata, hindi naman ako, tingnan mo, layo ng itsura ko. Ako, bilog na bilog. Yung tenga, may hugis. Okay? Hindi ako parte ng katawan. Okay? Ang tanong ni Pablo, sagutin ninyo. Sabi niya sa mga nagkakabahabahagi na church ng Corinthians. Hindi ba ako? Hindi ba part ng katawan itong dalawang ito? Mata at tenga. Mga kapatid, tuloy natin. If the whole body were an eye, yan. Kung ang buong katawan naman ay isang mata na malaki, mga kapatid, where were the hearing? Okay. Wala ka nang maririnig, mga kapatid. Puro ka na lang paningin. Okay? You cannot, hear. You cannot speak. Mata lang eh. Wala namang kilay. Kung may kilay sana, di kumikindat, no? Wala eh. Mata lang. Eyeball, mga kapatid. Puro ka na lang eyeball. Ayun lang magagawa mo, mga kapatid. Puro eye to eye na lang. Dahil di ka naman makapagsalita eh. Di ka naman makarinig. Kaya tinginan na lang. Mga kapatid? Asan ang pakinig, sabi ni Pablo. Kaya ngayon nag-iisip na siguro yung mga Korinto, Oo nga, kung ako lang ito, at wala siya, wala. Hindi kami parang tayo, mga kapatid. Kung ikaw lang sa church, malungkot ka. Mga kapatid. Okay? Walang part ng church na nagsasaya na siya lang. Dahil siya lang yung nandoon. Okay? Masaya ka nga pag kumpleto yung katawan mo maayos. Amen. If the whole were hearing, where were the smelling? Okay? Kung lahat ay puro tenga, mga kapatid, wala na ka nang naamoy, ang baho mo na pala. Kaya nga iba-iba yung trabaho nila. Diba? Natutulungan ang bawat katawan. Pag nakarinig ng danger, dumaan sa utak, magiging alerto ka. Diba? Pag naamoy mo na yung sarili mo, nakakaya ang buong katawan. Maligo ka na. Pag dumaan sa utak, magkukumandang utak, maligo ka na at mapapahiya tayo. Diba, mga kapatid? Nagagamit lahat. Nakikinabang ang buong katawan sa bawat parte. Mga kapatid, purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Maunawa natin. But now hath God, ito na, set the members, every one of them in the body. Yan ang tanggapin natin, respetuhin. Ang Diyos po ang nagtalaga ng bawat sangkap sa katawan niya.
as it hath pleased him, sa kanyang, mga kapatid, kaluguran. Hindi niya tayo nilagay, mga kapatid, para sa kahihiyan niya. Tandaan mo yan. Ilagay tayo iba-iba para sa kanyang kaluguran. To please the Lord, mga kapatid, not to put God in shame, mga kapatid. Lord, nilagay mo ako sa church, baka nakakahiya. Pangsira lang ako sa church. Hindi. Hindi. Kung pangsira ka sa church, hindi mo naintindihan ng Acts 2:38. Hindi na ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang salita niya. Diyan ka na lang sa labas. But thanks be to God, mga kapatid, naunawaan natin yan. Nahila tayo ng katotohanan. Pinaunawa ng Diyos dahil idinagdag niya tayo sa kanyang kaluguran. Okay, so let us continue as one body, brothers and sisters. Mga kapatid, and if they were all one member, where were the body? Okay? And if they were all one member, where were the body? But now, sabi niya, are they many members, yet but one? Ito na yung pagtuturo. Ang totoo, marami talagang bahagi, sangkap ang katawan, pero iisa lang na katawan ng matatawag. Mga kapatid. Okay? Pag tinawag yung pangalan mo, hindi yung nagre-represent ng tainga lang. Okay? Buong katawan. Okay? At kapag nakagawa naman ang sangkap ng katawan mo ng mahahatulan ng karampatang parusa, madadamay yung mga sangkap na walang kinalaman, mga kapatid. Dahil iisa lang po ang katawan na binubuo ng maraming sangkap. And the eye cannot say unto the hand, ito na, mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin sa iba. Hindi mo pwedeng sabihin sa kapwa mo, kapatid. The eye cannot say unto the hand, I have no need of thee. Please, mga kapatid, huwag lalabas sa bibig natin ito. Okay? Ay sis, hindi ka na namin kailangan dito kasi may na-convert na, mas magaling sa'yo. Brad, hindi ka na kailangan kasi mayroong 3 kababaptize lang, mas magagaling kaysa sa'yo. Huwag natin yan. Please lang, guhitan mo yung Bible mo, mga kapatid. Huwag natin sasabihin ito, I have no need of you. Maaring ikaw hindi mo kailangan, pero ang katawan ni Kristo kailangan siya. Okay? Ikaw siguro hindi mo siya kailangan. As of the moment. Marahil darating yung panahon, kailangan mo rin yan. Baka mautangan mo pa yan. Kaya, huwag mong sabihin sa kanya, huwag mong kailangan. Umiikot po ang buhay. Okay? Kaya nga pag tayo'y napagpala, huwag nating trato yung iba. Baka isang araw, pagpalain din sila at mangailangan tayo ng tulong. Huwag na wang lalabas sa bibig natin yan. Oh, I have no need of thee. Nor again, the head to the feet. Dahil mas mahalaga ang ulo kaysa paa, mga kapatid. Mga kapatid, I have no need of you. Ang point dito, magkakaibang sangkap. Walang magsasabi na hindi kita kailangan. Ang dapat sabihin natin, maaaring hindi kita kailangan ngayon, pero lagi tayong kailangan ng Panginoon dahil katawan tayo ni Kristo. Okay? Si ano lang ang kailangan ko, pastor Ganito lang. Kaya si ano hindi ko kailangan. Okay, pwede. Okay? Okay, pwedeng tanggapin natin yan. Pero kailangan mo rin tanggapin. Kailangan siya ng katawan ni Kristo. At hindi ikaw ang katawan ni Kristo. Hindi mabubuo ang katawan ni Kristo kung ikaw lang at siya. Pero kung kasama siya, ito, pati yung mga ayaw mo,
Yan ang bumubuo sa katawan ni Kristo, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Nay! Hindi! Sabi ni Pablo. Ay, huwag natin sabihin. Much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Tandaan mo yan, mga kapatid. Yung inaakala mo na hindi mahalaga, sila yung mahalaga. Sa banda na hindi mo nakikita. Sa totoo lang, mga kapatid, makinig tayo. Isisingit ko ito. Dahil ang mas madali nating napapansin, yung mga nakikita natin sa labas. Okay? Kaya kailangan makinis yan. Kasi ito yung nasa labas. Ayan. Ang sipag talaga ni kamay, ang sipag ni paa. Pero mga kapatid, yung mga hindi napapansin, makinig tayo. Yung mga hindi napapansin sa part ng katawan mo ang nagtatrabaho ng 24/7. Itong kamay, hindi naman natutulog yan na nagsusulsi, nagtatay. Hindi. Pag natulog ka, nagpahinga na yung panglabas mo. Pero sa loob ng katawan mo, yung hindi nakikita, nagtatrabaho yan 24/7. Dahil pag tumigil yan, pag tumigil ang pagtibok, pag pinigilan ng ugat yung dugo na dumaloy, ayan na mga kapatid, patay ang isang buong katawan. Okay mga kapatid, kaya parang awa na ninyo, Pastor, wala namang silbi yan, palayasin mo na. Huwag kang ganon. Huwag kang ganon. Maaring hindi mo nakikita. Hindi mo alam. Meron pala siyang ginagawang hindi mo nakikita na nakakatulong sa buong katawan. Ulitin ko, hindi ilalagay ng Panginoon yan sa church na puspos ng Holy Ghost na hindi gagamitin ng Diyos. Mga kapatid, yung bituka tuloy-tuloy yan. Yung puso tuloy-tuloy yan. Pag tumigil yan, hindi mo nakikita, wala naman eh. Kaya nga tayo, di ba, kain ng mga bawal, hindi natin sila nakikita. Puro na pala sila cholesterol, mga kapatid. O yan, lagot kayo. Okay? Puro na pala yung bituka mo, puro na pala mga flatworms, mga kapatid, at mga ringworms. Sila yung kawawa, mga kapatid. Hindi mo sila nakikita, pero pag nagpapahinga ka, at kahit hindi ka nagpapahinga, umatrabaho po sila. Pakinggan mo ito, kapatid. Sa church, may mga taong hindi lang sa church nagtatrabaho. I'm talking about in the schedule of services. In the schedule of services, nandyan, bida yung mga awit, mga song leader, mga teacher, preacher, mga kapatid. Yan sila yung kitang-kita, mga kapatid. But there are some part of the body that they are not bound in the schedules, mga kapatid. Na kahit walang devotion sa church ay naririyan na nanalangin. Na kahit Wednesday pa lang, hindi pa naman Thursday, hindi pa naman Linggo, mga kapatid. Hariyan. Handang tumulong. Gumagalaw pa rin. Nasa church. Okay? Maraming nagwawalis pag Sabado. Okay? Dahil yun yung schedule eh. Maraming nagpa-practice pag Sabado kasi yun yung schedule eh. But there are some, mga kapatid, kahit hindi schedule. Okay. Dito sa atin, araw-araw may nananalangin. Pero mga kapatid, hindi nangangahulugan na, Pastor, hindi ko schedule. Walang ganun, mga kapatid. Pwede kang manalangin dyan. Kung wala ka rin lang ginagawa, mga kapatid, kahit hindi mo schedule. Because ang katotohanan, mga kapatid, sa parte ng katawan, meron tayong hindi nakikita at napapansin na tumatrabaho. Okay? Naku, wala na tayong oras, mga kapatid. Tapusin na natin pala.
Okay, mahalaga yung mga hindi napapansin. And those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor. Yung inaakala mong hindi dapat pahalagahan. Bigyan mo ng pansin yan. Bigyan mo ng pansin yan. Baka meron yan. Isang beses lang yan gagalaw, pero boom, mga kapatid, marami siyang magagawa. Okay? Tulungan tayo ng Panginoon. And our uncomely parts have more abundant comely. So, pinahalagahan ng salita ng Panginoon dito yung mga hindi napapahalagahan at hindi napapansin. Yun ninyo. Kasi ang laging napapansin, yung nasa limelight eh. Talaga. Ang laging napapansin, yung mukha, di ba? Okay. Nung conference, napagkamalan pa ako nagugluta. Basta nagugluta ka, di ba? Gugluta daw ako, mga kapatid. Sabihin ko sana, glory ng Panginoon yan. Nagugluta daw ako, mga kapatid. Ngayon pa, yan yung mga napapansin eh. Dito sa Bible, mga kapatid, makinig ka. Kung hindi ka napapansin lagi sa church, napapansin ka ng Biblia. I encourage you. Pinapahalagahan ka ng salita ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon, may magagawa ka. Hindi lang nila nakikita, mga kapatid. Tuloy natin, wala na tayong oras. And for our comely parts have no need. But God hath tempered the body together. Okay? Having given more abundant honor to that part which lacked. Hindi namang tinutulungan ng Panginoon yung nangangailangan na part. Okay? Pinapahalagahan ng Diyos lahat. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Huwag mo sabihin, wala namang halaga ito, tanggalin ko na. Meron bang gano'n? Hindi ko naman nagagamit to, kaya tanggalin ko na lang. Hindi naman ako nagsisingsing, pastor, kaya tanggalin ko na lang. Hindi, subukan mo para maramdaman mo kung anong hirap. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Pinapahalagaan lahat ng Panginoon. And that there should be no schism in the body. Okay? But the members should have the same care for another. Guhitan mo yang Biblia mo, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 12, verse 25. That you, as a member of Christ's body, we need to have same care for another. Kung paano mo sabunan yung mukha mo, so pag naliligo ka ba, mukha mo lang sinasabunan mo? Hindi. Mas marami pa nga dito sa buhok. Minsan, yung mga mayayaman, di ba, nagsha-shampoo, mga kapatid. Tapos, conditioner. Mga kapatid. Yung mga mayayaman. Ako, shampoo lang, mga kapatid. Shampoo. At least alam nyo na, hindi ako mayaman. Magpadala kayo ng conditioner. Di ba hindi? Pag naligo ka, mukha lang ba? Hindi. Hindi. Mas kinukuskus mo nga ng sabon yung nangangailangan ng sabon eh. Ayoko na lang magbanggit dito, mga kapatid. Yeah. Gusto mo lahat. Hanggang paa. Hanggang talapakan, mga kapatid. Lahat. Sana ganyan din tayo sa church, mga kapatid. Ano? Amen. Amen. Kung gusto mong inaalagaan ka, isipin mo rin yung iba, kailangan din nila ng pag-aalaga. Pagkatapos mo ngang maligo, masabunan lahat, hindi pa tapos eh. Kakain ka pa. Kakain ka. At kung mayaman, yung mga mayayaman, umiinom pa yan ng mga vitamin E. Di ba? Bukod sa lotion pa, mga kapatid. Di ba? We want
ourselves to be presentable. That's not bad, mga kapatid. That's good, mga kapatid. But beyond, mga kapatid, sa bagay na yan, more than that place, let us make the body of Christ more presentable. Kung paano mo ingatan yung sarili mo, sana buong katawan ni Kristo. Mga kapatid. Amen. Hallelujah. If you want blessing, I'm sure you want blessing. But put this in your mind also. Your brother wants blessing too. So why not after you pray for yourself? Mga kapatid, share the same care. Spiritually, mga kapatid. Amen. Gusto mo ba sa church ikaw lang yung may pera? Makinig ka, mga kapatid. Gusto mo sa church ikaw lang yung may pera? Patay ka. Malungkot ka. Mag-pledge tayo, mga kapatid. Sino lang magbibigay? Ikaw lang. Gusto mo ikaw lang lalapit dun sa offering basket? Mga kapatid, di ba ang sarap ng pakiramdam? Pag nakikita mo, pati mga bata, at involved, mga kapatid. Gusto mo ikaw lang naglilinis? Di ba ang sarap pag marami? Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. I feel something, mga kapatid, in the Holy Ghost, na marami tayong ma-accomplish. Pag gagawin natin, at re-respetuhin natin yung differences natin, at re-respetuhin natin yung bawat sangkap. Lalong-lalo na yung verse 25 na, let us bestow care for one another. Mga kapatid, in verse 26, and whether one member suffer, all members suffer with it. Kailangan nating ingatan. Dahil lang totoo, pag naipit itong parte ng katawan mo, ang nasasaktan, hindi lang siya, buong katawan. Kaya nga kami mga pastor, mga kapatid, alam namin pag wala kayo, at pag nangangaral, mga kapatid, sa pangangaral, yes, naka-lockdown yung isip ko sa pangangaral, abang nangangaral, pero at some point, kumusta kayo? Anong ginagawa nun? Nagwo-worry kami. Dahil for sure, mga kapatid, someone is talking to her or to him. Not on the time na meron tayong pinapakinggan ng mga salita ng Panginoon. While we are praying, we're talking to God. Somehow, he or she is talking to someone na supposed to be, kung nasa church tayo, lahat tayo pag nagpe-pray, ang Diyos ang kausap natin. Sa preaching tayo naman yung kausap ng Panginoon. Na kung wala tayo sa gawain, iba yung kausap mo at iba yung kumakausap sa'yo. Mga kapatid, na alam natin na hindi naman lahat ay nakakatulong. Kaya mga pag naghirap ang isang part, nasasaktan lahat. Hindi mo sabihin, madala ka, yan, kasi hindi. Ang umaaray nga si bibig. Ito yung naipit. Aray! Dahil naramdaman ng buong katawan. Okay? Kaya sa church, mga kapatid, wala sanang, madala ka. Madala ka. Hindi, mga kapatid. Okay? Kaya may mga pamilya dito sa atin na minamahal nila ako. Dahil dumadating sila sa problema. Ang una muna talaga namin hinahanap solusyon. Saka ako napagalitan. Saka na. Solusyon. Ang ganitong gawin ninyo. Pero hindi ko makakalimutan yung kailangan mong mapangaralan. Okay. Lalo na ngayon, may mga anak na ako, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Wala po sa atin. Madala ka. Ang sabihin lang natin, yung demonyo, madala ka. Inggit kasi sa atin ng demonyo eh. Sa lahat ng masasama at mga makasalanan, tayo lang yung tinubos. Siya hindi. Kaya madala siya. Tayo hindi, mga kapatid. Let us bestow care for one another because whether one member suffer, all members suffer with it. Ito naman ang maganda. Or one member be honored, all the members rejoice with it.
Kaya si Brother Gabi, pag nalisensyahan niya ng international, mga kapatid, ako, tuwang-tuwa. Akong unang-unang matutuwa. Okay. Yes. Pastor, si Brother Gabi naman yun, hindi ka. Hindi. Okay lang. That's okay with me. That's fine. As a body of Christ, we will share the honor, mga kapatid, together. Kasama kayo doon, UPC Santa Cruz. Dito po yung binabtize. 6:00 ng umaga sa dagat, di ko makalimutan yun. Brother Gabi, nandyan ka ba? Binabtize ko siya, mga kapatid dyan sa UPCFF. Nandyan ba kayo? Si Brother Gabi, binabtize ko yan. Mayroon kaming morning devotion, prayer namin. 5 a.m. to 6 a.m. Tanungin niyo si Brother Gabi. Sumasama siya sa amin. May prayer ako doon. 5 a.m. to 6 a.m. sumasama sila. Pagkatapos ng prayer, 6:00 dito sa dagat. Dito mismo sa dagat. 6:00 ng umagang lamig. Oh. Kaya, tayong lahat ay masaya. Amen. Sa tagumpay ng isa. Ay sana ganun tayo. Huwag mo sabihin, bakit? Si sister lang ang ano. Kapit, huwag ganun. Lalo na, karamihan mga pastor yan. Kawawa kami. Nako, si pastor yung mayaman huwag na tayo magbigay. Babawasan ko na lang ibibigay ko. Hindi. Mga kapit, huwag ganun. Huwag kang ganun. Gusto mo ba yung pastor mo kawawa? Kami nga, ayaw namin kawawa kayo. Because we need to bestow care for one another. Okay, mga kapatid? But, mga kapatid, on the point na tayo po ay tumanggap ng magandang bagay, nagsasaya po ang lahat. Huwag mo namang pag magandang bagay yung tinanggap ng iba masama yung loob mo. Magsaya tayo. Dahil iisang katawan po tayo, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Tanggapin natin yung pagkakaiba. Respetuhin natin yan. Kung hindi mo siya kailangan, ilagay mo sa isip mo, kailangan siya ng katawan ni Kristo. Amen. Okay? Tulungan tayo ng Panginoon. Dahil sinabi ng Romans 2:11, for there is no respect of persons with God. Sa church, whether you be a Jew or a Gentile. Okay? We don't have a choice but to respect every part of the body of Christ. Amen. So God bless us all. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Meron tayong mararating pagtanggap natin ang ating pagkakaiba. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Tanggap natin ang bawat isa bilang mga mananampalataya. Amen. Na nagpapatuloy ng apostolikong paniniwala. Hallelujah sa pangunguna ng ating Panginoon Jesucristo. God bless you all, mga kapatid. Stay in the body. Okay? Kung pakiramdam mo, hindi ka kailangan, I tell you, the body needs you. Okay? Mas malinaw ito. The body of Jesus Christ needs you, church. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Manalangin tayo, mga kapatid. Purihin ka, Panginoong Diyos, amang banal. Narito kami nagpapasalamat sa kaunawaan sa iyong mga salita, Lord. Patuloy ka nawang mangusap sa amin. Patuloy kang magturo sa amin. Lord, patuloy mo kaming hikayatin, O Diyos, sa kahalagaan ng pag-aaral, na pagmumulan ng kaalaman na magbubunga ng pananampalataya ayon sa iyong mga salita. O Diyos, ngayong gabi, dalangin namin ang magagandang bagay para sa aming sarili. Lord, salamat. Patuloy mo kaming ingatan. Patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo kaming katagpuin. Patuloy mo kaming bindisyonan, Panginoon. Lalo tigit sa lahat, Panginoon, dalangin namin. Lord, tulungan mong mga kapatiran na may mga pinagdadaanan. Tulungan mong mga parte sa katawan mo, Panginoon.
mga ka-churchmate naming may karamdaman, Panginoon, in the name of Jesus. Manang mercy, Brother Virgilio, Lord. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Hindi kami nagsasaya sa kanilang karamdaman. That's why we need the healing. Hallelujah. As a part of the body of Christ, we ask for your healing power, Lord. We don't rejoice on their demise, O Lord, on their sufferings, because the whole body will suffer, Lord. Ano man ang problema ng mga kapatiran, Panginoon, Lord, tulungan mo sila. Hallelujah, upang sama-sama kaming lahat magsasaya na sila po ay umayos, Panginoon, sa kanilang kalagayan at sila po ay mamuhay, Lord God, ng may kagalakan. At sama-sama kami magpupuri, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoon Jesus. I-bless mo po ang bawat isa. Tanim mo po sa aming buhay, puso't isip at espiritu ang mga salitang ito naming napag-aralan, Lord. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat. Napakahalaga ng katawan mo sa mundong ito. Napakahalaga mo sa aming buhay na nagtuturo at nagpapaalala sa amin, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong salita. Salamat sa pagtuturo mo, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatin ka. I-bless mo po at bendisyonan ng bawat isa. Panatilihin mo kami sa katawan mo, Panginoon, I pray. Ano mang gawa ng kaaway na gusto kaming paghiwa-hiwalayin, Lord, I pray in the name of Jesus. Hallelujah. I command you, Satan, in the name of the Lord Jesus, to depart, hallelujah, sa panggugulo mo sa katawan ni Kristo. And bind your church, Lord, with love. Bind your church with your power, with your spirit, by your word, by your benediction, Lord. Hallelujah. Pagpalain mo ang iyong gawain, Panginoon, ang iyong gawain. Pagpalain mo ang iyong katawan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng papasok sa iyong bahay panambahan. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, Lord. Hallelujah, Lord. Itong aming dalangin, Lord, sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Glory to God. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Pagpalain tayo ng Diyos. Okay, God bless you. Mag-ingat po tayo at magkita-kita pa tayo sa maraming pagkakataon sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sumati ng biyaya ng Diyos. Bendisyonan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. God bless everyone. Praise the name.